Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. So ito na ang bagong news ka mga kabibig ako. Kinarma. Nasentensyahan, oy mga kabibig, oy. ICC judges, prosecutor. Sinetensyahan sa Russia. Sabi nga natin ang karma dili magsaba. Ang gaba dili magsaba. Tingnan nyo, Russia sentences ICC judges, prosecutor over Putin arrest warrant. Yan na. Buti pa ang Russia, no? May sariling gobyerno. Alam nila kung anong patatakbo ng kanilang gobyerno. Alam nila na meron silang justice system. Alam nila na hindi sila magpapasakop ng ICC. Eto na. Nakarma na ang mga ICC judges and prosecutors. Ito na ang tinatawag natin ang ang gaba di magsaba. Ito, basahin na kabibihan. Moscow, Russia on Friday sentenced top International Criminal Court ICC judges and its chief prosecutors to jail terms. Ay, makukulong. In retaliatory move after the court issued an arrest warrant for President Vladimir Putin over the Ukraine war. Kasi ang ICC nag-issue ng arrest warrant para kay Putin. Buti pa ang Russia, no? Talagang nilalaban nila ang kanilang sariling kadugo, sariling Russian, sariling tao na nagmamahal sa kanilang lugar. Pero ang ating Presidente Bongbong Marcos, sinayaan lang niya na makuha si Digong ng ICC. Tapos sabi pa ito ni Boyeng Rimulya, wala na tayong jurisdiction kay Digong. Kinuha na siya ng ICC. Wow, grabe. Grabe ang politika sa Pilipinas. Ito pa. In 2023, Prosecutor Karim Khan, si Karim Khan pala, charged Putin with illegally deporting children from Russia-occupied territories of Ukraine. Moscow responded by opening a case against him. The Moscow City Court found that ICC prosecutor Karim Khan unlawfully prosecuted Russian citizens in The Hague, instructed the judge of chamber to issue patently unlawful arrest warrants. Ay talaga? Ito lang si Karim Khan, nag-instruct daw sa mga huwes na chamber na mag-issue ng mga unlawful arrest warrants. So, pwede pala yun. Di ba? Pwede pala yun nung ICC prosecutor, gawa ka lang ng kung anong mga arrest warrants. Hindi natin alam, may mga below the table, under the table, above the table, na gapangan. Sige, ipa-arrest mo ito. Ipa-arrest mo si Bato, or si Bongo, or unahin na si Duterte, aresto mo. Ay, posible pala yun. Russia is not a member of the ICC and none of the defendants were present in court. Khan, 55 years old, was sentenced to 15 years in jail. 15 taon pagkakulong. In absentia, while 8 ICC staff, including the former court president Pyotr Hofmansky, received prison terms ranging from 3.5 to 15 years. Yan na. Kung sana ganun ang ating hustisya sa Pilipinas, no? Na ang mga huwes sa Pilipinas magsasabi, hoy, bawal yung ginagawa niyo, ha? Iimbestigahan namin yung ICC. Pag nakita ng hustisya sa Pilipinas, Supreme Court, nagkamali ang ICC, ang ICC, ipapakulong natin yung prosecutor na nag-release ng warrant of arrest. Pero hindi Hindi talaga. Diba? Ay, nako. Yun kabibig, ang trending news. Buti pa ang Russia. Diba? May paninindigan at talagang pinoprotektahan nila ang mga tao nila. Hindi katulad natin sa Pilipinas, ewan ko, parang happy pa yata ang BBM admin na yung mga Duterte allies, makukulong sa ICC, ma-arrest warrant sa ICC. Happy sila nung si Pangulong Duterte isinorender ng Pilipinas si Pangulong Duterte sa ICC. At sabi pa ni Boyeng Rimulya sa interview ni Corina Sanchez, wala na tayong magagawa. Hindi na natin mabalik si Digong kasi hindi na natin hawak ang jurisdiction ni Digong. So bendalo. So yan ang kabibig, parang nakakagalit lang na
Ito, pero sabi ng iba, yan na ang ang karma ni Karim Khan. 15 years imprisonment. Hindi lang si Karim Khan, mga ICC staff. At yung isang huwes dyan, nako, ang gaba, di magsaba, jud kabibig. Yung iba nagsabi, buti na lang, sa Russia sila makulong. Nako mga kabibig. So yun, ano ang iyong komento hinggil ito mga kabibig? Na tila, sabi ng iba, ay, alam niyo na, parang si Pangulong Duterte, wala talagang pag-asa. Pero sabi naman ni Pangulong Duterte na, parang feel ko tanggap ni Pangulong Duterte kung ano nangyari sa kanya. Kasi sabi ni BP Sara na, tanggap naman ng tatay ko kasi alam niya ang laro ng politika. Alam niya na mangyayari ito. Alam niya na someday harapin niya itong klaseng kasong ito. It's because alam na natin. Sana may magsalita sa gobyerno ni BBM na sabihin na binayaran namin ang ICC para madakip si Digong or kung ano ba, 'di ba? Sana pero so far wala pa naman wala. Pero nakabibig ang grupo ni Pangulong Duterte ay talagang pinagsiksikan nila talaga na may backdoor na nangyayari. Oo. Kasi pinilit at pipilitin ng mga taga ICC prosecutors na isasakay yung time na si Digong ay humiwalay na sa ICC ba? Na yung mga ginagawang krimen ni Digong daw nung naging mayor siya, party pa din daw yun sa ICC jurisdiction. Yung kumalas na ang Pilipinas sa ICC, kahit daw kumalas, party pa rin daw sa ICC jurisdiction. Ang gulo-gulo nila kabibig, no? Ang gulo-gulo. Parang ang Pilipinas ba, maraming nagmamarunong, maraming nagmamagaling-magaling, maraming mga lawyer na sasabing ganito, ganyan, ganyan. Ewan ko mga kabibig ko, diba? Tapos, itong si Tulfo, sabi niya na okay lang siya mabulok sa kulungan si Digong. Rafi Tulfo. Oo. Napanood nyo ba ang video ko? Ito ang video ko, panoorin nyo. If we will use the reason as a humanitarian, that's why we have to put the former President Rodrigo Duterte under house arrest, I will vote yes. But you will vote yes, humanitarian reason. Pero bakit may but? Ano ba talaga, Tulfo? it should be proven na meron po siyang sakit. Hello? It should be proven daw na meron siyang sakit. Na dapat daw hindi nagsisinungaling si Pangulong Duterte. So bale, si Pangulong Duterte, may iniisip mo na nagsisinungaling? Si Kaufman, si VP Sara, nagdududa ka sa mga sinasabi. Nagdududa ka pala sa mga sinasabi nila na si Pangulong Duterte ay may sakit, hindi nakakalimot na or kung ano. Eh di ba kasi sabi nga ni Miguel Zubiri na ginagawa ko to kasi may tatay ako at nanay ako na 80 years old and above na talagang alam na meron talagang mga sakit at may little dementia nga. Pero si Rapi Tulfo, anong rason? Kung talagang ma-prove ni Pangulong Duterte na may sakit siya, so anong gusto mo? Bisitahin mo lang Rapi Tulfo kaya? Bisitahin mo lang doon para makita mo talaga kung ano ang ano ni Pangulong Duterte. Hindi yung nag-abstain ka, it's because of ganitong rason, ganito, ganyan. Parang nakakatawa lang. Let's continue. Kasi yun po yung lumalabas sa balita na may sakit po siya, matanda na siya, hindi siya kumakain, hindi siya nakakatulog. Then, if it's true, I'll cast my vote as yes. Pero without proof na yun nga talaga ang totoong pangyari, then I will abstain. Thank you, Mr. President. Oh, again. Rodrigo Duterte under house arrest, I will vote yes. But it should be proven na meron po siyang sakit. Kasi yun po yung lumalabas sa balita na may sakit po siya, matanda na siya, hindi siya kumakain, hindi siya nakakatulog. Then, if it's true, I'll cast my vote as yes. Pero without proof na yun nga talaga ang totoong pangyari, then I will abstain. Thank you, Mr. President. Mag-no ka na lang, mag-abstain ka pa. Mag-no ka na lang. Bakit mag-abstain? For safety. Nako, mga kabibig. Tignan natin ang mga komento ng ating mga... Hindi pa ba proof yung kondisyon ng matanda bago dalhin ng ICC? Hindi naman ligid sa kaalaman ng marami na may nararamdaman at may
may iniinom na gamot yung matanda. Kung tatay nyo kaya makita yung ganun na ang kalagayan at ikukulong pa, hindi naman nadesisyonan kung guilty talaga siya sa mga accusations nila. Rafi, ang labo na naman ng reasoning mo. Naniniwala ka naman, galaw-galaw yung mga anak niya, may 40 years old na, nga damo na ginaban niya inang 80 years old na. Common sense lang, Mr. Oflock, hala. As humanitarian abstain, nakaka-disappoint na kayong mga tulfo, mas sa pagiging old folks lang. Yung congressman nga, yung anak mo mukhang binili naman ng neck brace, biglaan yung story diagnose. Masakit daw sa pag-iisip dati ni Mami. Baka ang matanda sa kanya, 120 years old. Nako. Sana hanggang 70 ka na lang para di Mami. Grabe naman yung mga sinasabi niyo. And we will prove din nga imong hinablos ng Gusto Milyones. Sabi ng iba, i-prove mo din, Rafi Tulfo, na yung anak mo, yung ginasto niya yung pera sa party-party, yung milyones na pera, hindi galing sa gobyerno. Alak! Nako, ito ang sabi ni Jason sa mga kabibig. Basahin natin ang statement ni Jason sa hinggil dito. Kamuntik akong mapasigaw ng PI mo, Rafi, kahapon habang pinapanood ko iyong paliwanag ni Senator Rafi Tulfo na sa Senate resolution urging the ICC to place former President Rodrigo Duterte under the house arrest for humanitarian consideration. Wika ni Rafi Tulfo, boboto sana siya ng yes kung mapapatunayan na tunay na may sakit nga ang Pilipino at dating Pangulo na detainee sa ICC detention facility sa The Hague, the Netherlands. In other words, hindi kumbinsido si Rafi Tulfo na may karamdaman si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Of course, hindi siya kumbinsido. Kahit na sinasabi ni VP Sara, nag-statement na si VP Sara, hindi siya kumbinsido, kabibig. So paano natin kukonvince si Rafi Tulfo? Hindi sana pumunta si Rafi Tulfo doon sa The Hague para makita niya. Una, si Mr. Duterte ay nasa advanced age na 80 years old. Presidente pa lang siya ng bansa noong 2016 hanggang 2022 ay may iniinda na siyang karamdaman. Siya ay hirap ng lumakad at nakatungkod na lamang. 2 beses na siyang nawala ng ulirat sa loob ng bilangguan, ayon mismo sa mga personnel ng ICC Detention Center. Gago ka ba, Rafi, para hindi mo maintindihan yan? Gagawa ka man lang din ng palusot, ginawa mo pang bobo ang sarili mo. Tatanda ka rin, Tulfo, at maswerte ka kahit convicted ka with finality ng Korte Suprema ay hindi ka nakulong. Ipagdarasal ko sana ay hindi mo danasin ang ganitong kalagayan pag sumapit ka sa ganyang edad. Kung aabot ka man yan sa ganyang edad. Hala ka. Nagalit si Jason sa mga kabibig. Sabi dito, hirap talaga ng Senador YouTube, madaldal lang, puro ngawa. Kung ako sa kanya, kung yun lang sasabihin niya, dapat hindi na siya nagsalita. 80 years old, nakatungkod na si PRRD, tapos palagay na nagdadadama lang, bobo ka, Rafi Tulfo. Hala, grabe ang komento ng mga netizen hinggil dito, mga kabibig, ha. Parang hindi nila naunawaan ang statement ni Jason, ni Rafi Tulfo. Ito ba? Hindi mahalaga ang boto niya. Kainin at isasak niya sa buong pagkatao niya ang boto na mag-yes siya. Hindi kawalan sa amin ang hindi pagboto niya. But Filipinos should know by now that Tulfos are obviously using the name of Duterte back then. I didn't vote for Rafi Tulfo because I felt fishy towards Tulfo brothers. Unfortunately, nabudol ako doon sa axis niya, but never again. Hala, paano yan, Rafi Tulfo? Ang yabang yung anak niya na milyon-milyon ginasto sa bar sa Amerika. Kapal ng mukha, tapos dumaan pa sa busway. Ang yabang, kaya totoo talaga ang kasabihan kung ano ang puno, siya ang bunga. Oh, just because of money ngayon, sa tingin ko, ang mga Tulfo, magaling lang silang sumindak sa mga ultimong tao. Pero kapito ko sa politiko, hindi yan makabayan, kundi gahaman. Hala. Yan, pinalusot nyo si Tulfo na akala nyo talaga tagapagtanggol na api, pero yung mga pwesto sa senador, tagapagtanggol ng mga crocs. Yun mga kabibig. Yun ang mga komento ng mga netizen laban kay Senator Rafi Tulfo na hindi na maintindihan kung yun, bakit yun ang explanation ni Rafi Tulfo. Kung talagang totoo daw na may sakit si Pangulong Duterte, ay mag-yes siya. Pero kung hindi, wala pang klaro, mag-abstain mo na siya. Nakakaano ba? Parang, ano ba talaga, Rafi Tulfo? Ano ba talagang gusto mo? Di ba?
Ito pa, walang hiyaan Tulfo, makamasa daw si Rafi, o lang naniniwala doon. O nga no, pag makamasa ka, it means may puso ka para sa mga matatanda. And knowing Pangulong Duterte ay matanda na. So it means inyong mga kadramahan ni Rafi Tulfo sa Rafi Tulfo in Action na may mga matatanda mga sinasaktan, mga matatanda na may problema, so kung ano-ano, yung paawa-awa niya, drama lang pala yun. Marami na mga matatanda na nagpunta kay Rafi Tulfo, I'm sure may mga 80 years old and above na. Tapos maawa-awa si Tulfo, pero kay Pangulong Duterte hindi siya naawa. Dati, bilib ako kay Tulfo, kay binoto ko dati, pero nung naging senador, sisi ako from Ramon Roque Dador. Magaling lang to sa ibang tao sa ordinaryong Pilipino, pero sariling anak di kayang disiplinahin. Nakakahiya. Kaya wag na kayo magdadagdag pa ng mga Tulfo sa politika, parang awa yun na. Kawawa ang Pilipinas makagaya nilang politiko. Binibigyan pagkilala na ang mga senior citizens sa ating bansa. Tapos si Rafi ganito, napakawalang puso mo, Senator Rafi Tulfo. Ito pa, senior citizen na po si Tatay Digong. Hindi mo ba naintindihan ang tawag na senior citizen Rafi Tulfo? Na. Same reaction tayo, Sir Jason, sa talagang napaka-PI ni Rafi Tulfo. Nasambit ko sa sobrang ipokrito ng hayop na yan. Magagamit at mga oportunista mga Tulfo. Sabi ni Rolly Respicio. Ito pa. So, tunay na, lumabas na talaga ang tunay na kulay ng mga Tulfo kasi ang mga Duterte wala na sa power, kaya hindi na siya papanig doon. Oh. So, yun kabibig ang reaction ng ating mga netizens. Kayo kabibig, sa House Resolution tungkol sa House Arrest for humanitarian consideration kay Pangulo Duterte, payag ba kayo doon or ayaw niyo? Si Meg Zubiri nga sabi, kahit mabash ako sa mga biktima di umano ng AGK, pero ang iniisip ko dito, yung kapakanan ng ating former president, matanda na siya at kailangan niya ng aruga ng kanyang pamilya. Kahit sa mga huling sandali niya ay ating maibigay, kahit man lang reward niya sa pagiging Pangulo ng Pilipinas. O nga kabibig, no? Kahit yun lang ang ating maialay sa kanya. Hindi naman ibig sabihin na for utang na loob. Parang, alam ba, para maging mapayapa si Pangulong Duterte. Yun lang po kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time.